puso at isip ko litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay, ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay, pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay, ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7 dito po sa Bayan ng Bulan, at tayo po ay napapakinggan sa buong probinsya ng Sorsogon. At napapanood din po tayo sa page ng UPC Bulan Church. Ang programang ito ay purely spiritual na nakalaan upang katagpuin ang ating mga spiritual na pangangailangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sa lahat ng ating mga kababayan, good morning po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga na kung saan pagising natin mga kapatid sa umagang ito nawa ay patuloy nating madama ang biyaya, pag-ibig at habag ng ating pong Panginoon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa ating pong 3 congregation na pinangangasiwaan sa tulong ng ating Panginoon. Pagpalain po ng Diyos ang ating congregation dyan sa UPC Magsaysay Bulan,
Sumainyo po dyan ang kagalakan at ang biyaya ng ating Panginoon. At ganoon din po ang ating congregation dyan po sa Santa Remedios, Bulan, UPC. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganoon din ang ating congregation dito po sa Iquirino, Bulan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages, mga kapatid, pwede po kayo mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. At nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sa bawat araw na tayo po ay pinagkakalooban niya ng buhay at kalakasan upang magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Patuloy po natin na ilaan ang ating mga puso, isip at ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat yan po ang dahilan kung bakit tayo nag-i-exist sa mundong ito, mga kapatid. Sabi ng Ecclesiastes, the whole duty of man is to fear God and keep His commandments. Ang buong katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat lahat ng bagay ay dadalhin ng Panginoon sa kahatulan, maging ang mga bagay na lihim o hayag man sa araw ng kanyang paghukom. Nawa ang programang ito ay maging kasangkapan ng Diyos sa inyong mga buhay upang habang may pagkakataon, tayo po ay maglingkod sa Kanya ng may katapatan. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa mga nakamonitor ngayon sa radyo, sa Newgen FM, paki-update po kami kung malinaw po ang ating signal sa FM radio. So, sa mga kapatiran na nakamonitor ngayon sa radyo, paki-inform po, paki-update kung malinaw po yung ating signal upang malaman po ng ating technician dyan po sa FM station, mga kapatid. Ipinag-aanyaya po namin sa inyo ang ating mga gawain, mga kapatid, dito po sa United Pentecostal Church Bulan, na kung saan meron tayong 3 congregation na pwede nating pagpilian, depende sa inyong location at sa available na time. Araw ng Sabado, ang ating pagsamba ay dyan po sa UPC Magsaysay, Bulan, alas 6:30 ng umaga, araw ng Sabado. Thank you, Sister Divine Guyal, sa update. Malinaw daw po tayo ngayon sa radyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat sa ating technician dyan sa FM station for assisting us, mga kapatid, na ang programang ito ay mapakinggan sa frequency ng radyo 100.7 Newgen FM. Praise the Lord. Ganon din ang ating gawain dito po sa araw ng o sa lugar ng Iquirino Congregation, Sabado alas 8 ng umaga. Yan, sunod-sunod po yan, mga kapatid. Dito po sa Iquirino, Sabado alas 8 ng umaga. At pagdating naman po ng Linggo, ang ating pagsamba ay dyan po sa Santa Remedios, Bulan, alas 7 ng umaga ang ating pong schedule ng pagsamba. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Thank you po sa Newgen FM. Ayan. Nakamonitor po sila sa atin ngayon para ibato sa ere yung ating pong programa. At mga kapatid, batiin din po natin ang ating mga viewers sa Facebook Live. Amen. Salamat po sa Diyos na tuwing umaga ay sinasamahan niyo po kami. Bagamat napakaaga ng ating program, sinasabi ko po na intentional viewers. Amen. Dahil hindi naman po madali ang gumising ng madaling araw upang abangan ang ating programa. So kaya halos permanente po yung mga viewers natin sa Facebook Live, mga kapatid, every morning, at patuloy pa itong nadadagdagan habang isinishare nyo po ito sa inyong mga Facebook friends and relatives, mga kapatid. Patuloy pong nadadagdagan ang ating mga viewers
at nararating ng salita ng ating Panginoon. Good morning kay Brother Tofi Mendoza. Good morning kay Sister Grace Villanueva Almendo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Helen Reblora. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sister Jane Ioy. Good morning. At maging Sister Marlene Golyoso. Diyan sa Tulatula Sur, Magallanes. Good morning po. Maging Sister Leia Aludino. Good morning. And from Japan, ayan, may bago po tayong viewer from UPC Japan, si Sister Pereira Mika. Sabi niya, good morning po, Pastor. I am Miss Pereira Mika from UPC Gifu, Japan. Ayan, so pagpalain po kayo ng Diyos diyan sa UPC Japan. At sina Sister Regine Chuji, Sister Christine, Sister Cherry, ayan, yung mga prayer request po ninyo ay patuloy po nating dinudulog sa Panginoon sa panalangin. At salamat po sa Diyos sa mga testimonies, ayan, kay Sister Cherry, na yung kanyang prayer request ay tinugon po ng ating Panginoon. To God be all the glory. Si Brother Serafin Akiwo, ito po ay si Brother Oli. Good morning, Brother Oli. At Sister Nanette, dyan po sa San Vicente. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Ed Taps Abalo, good morning. Si Sister Isabel Espirito, Sister Angelita Liguro, Sister Perpetua Carido, dyan po sa Kamsor. Brother Andy Orozco, thank you for watching. Sister Evelyn Valencia Punzalan, good morning po dyan sa Palau. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Cristita Bugayong, si Brother Dario Tobias, good morning po sa inyo. Maging Sister Arlene Barela. Ayan, na-meet ko po ito personal sa San Mateo Rizal. Sa aking pag-preach po doon sa Farm Church. At siya po ay, kung di ako nagkakamali, sa Pampanga. At maging Esther Padilla, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At maging si Mamay Eden Nabua, good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So, dala-dalawa po ata yung account ni Mamay Eden. Mayroong Eden Manata, mayroong Eden Nabua. So, good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maging Sister Maricho Albao, Ate Ching, dyan po sa Masbate. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Christy Desuyo, Sister April Santos, Sister Mary Grace Gumayaw, good morning. Sister Rebecca Montemor sa Laguna. Ayan, bunga po ito ng ating Facebook Live. Naging UPC po ito. Dahil po sa Facebook Live natin dyan sa Laguna. Praise the Lord. At maging si Sister Divine Espela Guyal, good morning po. Si Sonido Gutierrez Jennifer, good morning. Si Panchan, siya po ay Sister Christine dyan sa Japan. Sister Ginaline Bucado, good morning po. Nasa Maynila po ata ito. Pagpalain kayo ng Panginoon. At si Sister Eleanor, si Nanay Alice, good morning po. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Si Sir Ray Galo Sr. sa Makati, good morning po. Sister Rose Bordeos, Brother JP Flores sa La Union, Sister Sara Maldo, Salvador Emma, good morning, thank you. Praise the Lord. Si Marjon Dal, good morning. Si Pastora Sheila May Piñaranda ng UPC Sabah, Malaysia. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Zenaida Obado Doctolero. Si Daniel Vargas Orgaya, thank you for watching. Sister Rebecca Buena-Agua Openda sa lugar po ng Pagbilao, Quezon. Ayan, dumaan po ako dyan last week mga kapatid sa Pagbilao. Galing ng Lucena. Si Cielo Nolasco Galabo, thank you for watching. Sister Lynn Leoncito Claveria,
Kayog. Good morning po. Sister Juliana Lucia Alde Pagsartonga. Thank you for watching. Brother Emil Tapit sa Catanduanes. Praise the Lord. Sister Delia Galos, thank you for watching. Si Ma'am Ann Bueson. Sister Jocelyn Arcala. Good morning. Sister Melody Herrero and family, good morning. Si Brother Ronald Galang Hipolito. Sister Alma Sulayaw. Miranda Ryan Garibay, thank you for watching. Praise the Lord. Si Brother Mulo Gianan, ayan, dyan po sa Kamsur, Bad Mulo, God bless po. At maging Sister Erlinda Peruelo, thank you for watching, ayan. Praise the Lord. Sister Laura Gumban and family dyan po sa Lahong Bulan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. So yan po yung ating mga viewers at salamat po sa Panginoon sa inyong panahon. Paki-share na lang po. Praise the Lord. Paki-share na lang po sa ating mga kaibigan upang patuloy po na makapakinig ng salita ng ating Panginoon. So hanggang dyan na lang po muna. Okay. So tayo po ngayon ay dadako sa pananalangin bago tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa pagkakataon na muli ay maipahayag ang iyong banal na salita sa kapakinabangang espiritual ng aming mga kababayan. Panginoon, salamat sa buong magdamag na kami iyong iningatan at ngayong umaga ay iyong ibinangon na may kalakasan at kagalakang ipaglingkod sa iyo ang aming pong mga buhay. Dalangin po namin, O Diyos, na katagpuin mo ang pangailangan ng aming mga taga-subaybay saan man po sila naroroon. Maging ang aming mga OFWs na mga viewers, saan man silang bansa naroon, dalangin po namin ang iyong pagpapala, patnubay sa kanilang mga pagsisikap. Sila po ay inyong pagtagumpayin. Lalo na ang mga nagsasacrifice, malayo sa pamilya upang mabigyan sila ng magandang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, i-bless mo po lahat ng mga OFWs na sumusubaybay sa programang ito. At ganun din po ang aming mga kababayan dito sa Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon na patuloy po ang pagbubukas ng puso sa pag-aaral ng iyong salita. Katagpuin mo ang kanilang mga puso at isipan. Sa mga may karamdamang taglay, Panginoon, ikaw po ang magkaloob ng kagalingan. Dalangin po namin si Brother J. Grieta, pagkalooban mo po ng complete healing and miracle, Panginoon. Igawad mo po sa kanya ang kalakasan, kagalingan, at nawa ay magpatuloy po sila buong family na maglingkod sa iyo. Anuman ang mga sitwasyon ng buhay upang sa iyong pagbabalik ay magtamo ng kaligtasan. Dalangin din po namin lahat na may mga sakit at mga prayer request about healing and miracle. Sa iyo namin itinataas at dinudulog, Panginoon. Ikaw po ang magkaloob ng kompletong kalakasan at kagalingan. Sa mga nasa kagipitan, Panginoon, ikaw po ang magkaloob kagaya ng iyong pinangako na kung uunahin namin ang iyong kaharian at katuwiran, lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag mo sa amin. I-bless mo financially ang aming mga kababayan, lalo na sa panahon ng mga kagipitan at pangangailangan. At higit sa lahat, O Diyos, magligtas ka po na maraming mga kaluluwa, bunga ng pangangaral sa programang ito, ay patuloy kang mag-akay ng mga kababayan po namin mula sa gapos ng kasalanan patungo sa iyong kabanalan at katuwiran. Maraming salamat, Panginoon. I-anoint mo po ang iyong abang lingkod sa paghahayag ng iyong salita, sapagkat sa ganang aming sarili ay wala po kaming magagawa, Panginoon. Ikaw ang Diyos na pinagmumula ng karunungan at kaunawaan, at magligtas ka po nawa
na maraming mga kaluluwa bunga ng daily program na ito sa Facebook Live at maging sa frequency ng radyo. Maraming salamat po, Diyos, as we give you all the glory and honor and praises. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang pananampalatayang nagliligtas. Ayun. So mga kapatid, mahalagang maunawaan po natin ito, yung pananampalatayang makakapagligtas. Ibig sabihin pala, Pastor, mayroong pananampalatayang hindi makakapagligtas? Abay, opo mga kapatid. So, atin pong alamin ang katotohanan ito sa ating pagtalakay ng salita ng Diyos. Dito po mga kapatid sa aklat ng Ephesians chapter 2 in verse 8 to 9. Pakinggan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Mga kapatid, kagaya ng aking nabanggit, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang uri ng pananampalatayang makapagliligtas sa ating pong mga kaluluwa. Binanggit po ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8 na sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid, biyaya ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Salvation is by grace of God through faith. So, yung faith na yon na magiging daluyan ng kaligtasan na galing sa Panginoon, biyaya ng Panginoon, yan po ang ating aalamin. Anong klaseng pananampalataya? Yung magkakaloob sa atin ng kaligtasan. So, pananampalataya na ito po ay may kalakip na pagsunod. Faith with action. Faith with application, mga kapatid. Hindi lamang bibigkasin ng ating bibig, mga kapatid, kundi paninindigan ng ating puso, ng ating isip, at ito ang ating lalakaran hanggang sa pagparito ng Panginoon. Basahin din natin ang Ephesians chapter 4 in verse 5, mga kapatid. Ayan. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Amen. Isang Diyos, isang pananampalataya, isang bautismo. Ayan. So ang pananampalataya pala, mga kapatid, na makapagliligtas sa atin, may mga ebidensya po dapat yan. Hindi lang natin bibigkasin ng labi na sasabihin, ako ay may pananampalataya. Dahil alam nyo po, mga kapatid, maging ang dyablo, kung titingnan natin, mga kapatid, ang Santiago 2:19, ang dyablo po ay sumasampalataya din sa Diyos. Subalit, ang dyablo, alam natin na hindi maliligtas. Kaya hindi po kami naniniwala na manampalataya lang ay maliligtas na ang isang tao.
Oo, kailangan natin na manampalataya. Ngunit ang pananampalatayang yan ay dapat may mga patunay, may mga ebidensya na tayo ay may totoong pananampalataya. At ang pinaka-ebidensya na may tamang pananampalataya ang tao o may totoong pananampalataya ang tao ay ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. So, ang dyablo po, huwag kayong magugulat, sumasampalataya po ang dyablo. Nanginginig pa. Basahin natin dito sa James chapter 2 verse 19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Alam niyo po, bagamat ang dyablo ay pinagmumulan ng lahat ng uri ng kasamaan, ngunit merong isang bagay na mabuti. Hindi ko po pinagtatanggol ang dyablo, merong isang bagay na tinawag ng Biblia na mabuti patungkol sa dyablo. Yung siya ay naniniwala sa iisang Diyos, iisang tunay na Diyos. Kaya nga po, ang dyablo ay hindi po siya naniniwala na may tatlong persona ang Diyos. Ang Diyos ay nahahati sa mga persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi siya naniniwala sa tatlong Diyos. Bakit po? Sapagkat galing po si Satanas sa langit. Mga kapatid, sabi nga ni Isa Bicol, di rita mausipan ang dyablo patungkol sa kung ilan ang Diyos. Mga kapatid, sapagkat alam na alam ni Satanas kung ilan ang Diyos sapagkat galing siya sa langit. Inihulog lang siya sa lupa nung siya ay naging rebellious, naging rebelde sa Panginoon. Mga kapatid, siya po ay anghel na si Lucifer, na nung siya ay nagmataas, ay ibinagsak siya ng Diyos dito sa lupa. Kaya kilalang kilala ni Satanas kung ilan at kung sino ang tunay na Diyos. Kaya nga po, isang pangalan lamang ang kinatatakutan ng dyablo. Only the name of Jesus Christ. Mga kapatid, walang ibang kinatatakutang pangalan ang dyablo maliban sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Dahil alam ng dyablo na si Jesus Christ lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. So, nabanggit po sa James 2:19 na may mabuting bagay din patungkol sa dyablo na binanggit ng Biblia. Huwag po kayong mag-akala na pinagtatanggol ko ang dyablo. Binabasa ko lang po ang sinasabi ng James chapter 2 verse 19 na sinasabi po dito ni Santiago, ikaw ay naniniwala na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. So, kung ang dyablo ay may pananampalataya, maliligtas na po ba siya? Hindi po, sapagkat ang pananampalataya ng dyablo ay walang kalakip na pagsunod, walang kalakip na gawa or aksyon, mga kapatid. Bagamat siya ay sumasampalatayang may iisang Diyos, ngunit hindi niya naman handang ipasakop ang kanyang kalooban, ang kanyang sarili, sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang pananampalataya ng dyablo ay hindi makapagliligtas. Although mayroon siyang pananampalataya, ngunit walang maidudulot na kaligtasan. Kagaya rin po yan ng sinasabi ng marami sa atin na may pananampalataya di umano nataglay sa kanilang puso, ngunit dahil wala namang kalakip na pagsunod, ang pananampalatayang walang gawa, ito po ay patay sa harapan ng ating Panginoon. Maganda ay basahin po natin sa James
chapter 2 verse 17, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. At sa verse 24, James chapter 2, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa ay inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ayon, mga kapatid. So, ang ebidensya na may tamang pananampalataya ang tao, walang iba kundi ang gawa, pagsunod. Now, ano ba yung mga gawa na dapat ilakip sa isang taong nagsasabing meron siyang pananampalataya? Mga kapatid, ang tao na may totoong pananampalataya ay nagsisisi ng buong puso sa mga pagkakasala sa Panginoon. You cannot repent from your sin without having real faith. Kung wala tayong totoong pananampalataya, mga kapatid, ang kasalanan ay babalik-balikan lamang natin, bagamat alam nating mali, ngunit hindi natin magagawang yan ay talikuran ng lubusan without having a repented heart. And I believe na yung repentance ay ebidensya na may tamang pananampalataya ang isang tao. So you cannot go to heaven by just having faith without repentance and obedience to the will of God. Mga kapatid, without repentance from sin and without obedience to the will of God, your faith is fake. Ang pananampalataya mo ay hindi tunay. So, I encourage everyone to prove your faith through your obedience and commitment in doing the will of God in our lives. Purihin ang Panginoon. So, ang mga gawa na dapat ilakip sa pananampalataya, kabilang dyan yung pagsisisi sa kasalanan. Kung ikaw ay may pananampalataya, ay automatic pagsisisihan mo ang iyong pagkakasala sapagkat sa pagkakaroon ng pananampalataya, kasabay nito yung awareness natin sa spiritual na mga bagay at makikita mo ang kamalian sa buhay mo kapag mayroon kang tunay na pananampalataya at pag na-realize mo ang kamalian na yan, ikaw ay magkakaroon ng pagsisisi sa puso mo, magkakaroon ka ng repented heart, and you are now willing to leave all your sins behind, and you will decide to commit your life to serve the Lord faithfully. Purihin ang Panginoon. Patuloy po tayo, mga kapatid. So, sa mga nagsasabing may pananampalataya po kayo, kailangan nyo pagsisihan ang inyong mga pagkakasala, talikuran, upang, mga kapatid, ang Panginoon ay igagawad niya sa atin ang kapatawaran. Dito po sa aklat ng Luke chapter 13 verse 3, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Lucas 13:3. Tingnan po natin ang talatang ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi, datapwat malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. So, ikamamatay po ang kasalanan. At ang kamatayan dyan na tinutukoy ay hindi lamang physical death, but spiritual death. It means eternal separation from God. Kagaya ni Eva at Adan,
nung kinain nila yung ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy, hindi naman sila physically namatay agad. Ang namatay kay Eva at Adan nung sila'y lumabag sa Diyos ay ang kanilang relasyon sa Panginoon. Na-cut off ang kanilang relationship with God. Amen. So, yung kamatayang spiritual, it means separation from the presence of God. Yung relationship. Amen. Although kalaunan namatay din si Eva at Adan physically, pero hindi po instantly after na kumain sila ng pinagbabawal ay namatay sila agad physically. No. Nabuhay pa sila ng matagal. Pero ang automatic na namatay kay Eva at Adan nung sila ay lumabag sa Diyos ay ang kanilang relationship sa Panginoon, mga kapatid. Kaya kung tayo ay may totoong pananampalataya, we need to repent from all our sins and leave them behind, mga kapatid. Talikuran natin. At tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. At upang ang ating kasalanang pinagsisihan na ay mapatawad ng Panginoon, kailangan natin tanggapin ang kanyang ipinag-uutos na ang tao ay mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito sa Mark chapter 16 verse 15 to 16, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So kalakip ng pananampalataya ay ang bautismo upang ang pananampalatayang taglay mo ay maghatid ng kaligtasan sa iyong kaluluwa. So he that believeth and is baptized shall be saved. Hindi sinabi na ang sumasampalataya ay maliligtas na at sa kalaunan ay sa kababautismuhan. Hindi po. Ang sumasampalataya, sabi ng Biblia, at mabautismuhan ay maliligtas. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay i-declare after our baptism in the name of our Lord Jesus Christ. Why? Sapagkat sabi sa Acts 2:38, kung babasahin natin, sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. The purpose of baptism is not for membership, but for the forgiveness of your sin, of our sins. For the remission of sin. That's the purpose of baptism. Kaya ang baptism ay hindi optional. If you want to be forgiven by God, then you need to be baptized in Jesus' name, in water, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sin. Mga kapatid, yan po ang eksaktong katotohanan dapat nating maunawaan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po hilaw na ebanghelyo na sasabihin manampalataya ka lang ligtas na. Kahit hindi nagsisi, hindi tumalima sa kalooban ng Diyos, basta nanampalataya, ligtas na. Kauri po yan ng pananampalataya ng dyablo na nabasa natin sa James 2:19 na ang dyablo pala ay sumasampalataya din naman. Subalit wala siyang pagsunod kaya hindi siya maliligtas. Ganon din ang bawat tao na nagsasabing siya ay may pananampalataya, ngunit ayaw pagsisihan ang kasalanan, ayaw magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, your faith is not real. Ang pananampalatayang ganyan ay hindi tunay. Kagaya po yan ng pananampalataya ng dyablo na walang kalakip na pagsunod, walang kalakip na pagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon. So mga kapatid, magandang nauunawaan po natin ang mga bagay na ito sapagkat ito ang uri ng pananampalatayang makapagliligtas sa atin. Pananampalataya na sinusundan ng pagkilos. Pananampalataya na sinusundan ng gawa, because faith without work is dead.
Purihin ang Panginoon. Ang pakikinig ng salita ng Diyos, yan po ang pinagmumulan ng pananampalataya. If you will read the book of Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So you cannot have faith without listening first to the word of God. You cannot have real faith without hearing first the gospel being preached to us. Mga kapatid, kaya kailangan ang pakikinig sapagkat diyan nagmumula ang pananampalataya. At kung ang tao ay nakapakinig ng tama, magkakaroon siya ng pangunawa na tama. At pag nagkaroon siya ng pangunawa na tama, magkakaroon siya ng pananampalatayang tama. At kapag tama ang ating pananampalataya, tama rin ang ating pagsunod or application, mga kapatid. Kaya ang sabi ni James chapter 1 verse 21, mga kapatid, kung titingnan natin ang talatang ito, may paalaala po dito. Paano natin dapat tratuhin ang salita ng Diyos na ating naririnig? James 1:21, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyong may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. So yan ang paalaala po sa atin ni Apostol Santiago. It is good to listen to the Word of God, but we need to apply what we have heard from the Word of God. Be ye doers of the Word and not hearers only, deceiving your own selves. So wag nawang maging guilty ang ating buhay sa pandaraya ng sarili natin. Paano natin nadadaya ang ating sarili? Kung tayo daw po ay nakikinig lamang, kumbinsido ka marahil, nag-i-amen ka marahil, ikaw ay kumbinsido na tama ang iyong pinapakinggan, but without applying it in our lives, dinadaya lang natin ang ating sarili. So, wag nating dayain ang ating sarili, sapagkat yan po ay kasalanan sa harapan ng ating pong Panginoon. So, yan po ang ating natalakay ngayon, mga kapatid, patungkol sa pananampalatayang magliligtas sa atin. Pananampalatayang may kalakip na gawa. Kaya kung kayo po ay may pananampalataya na bunga ng pakikinig sa programang ito, kailangan nyo pong magkaroon ng tunay na pagsisisi sa kasalanan at kailangan nyo pong kayo'y mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagsunod, ang pinakaebidensya na tunay ang ating pananampalataya. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay pansamantalang magtatapos sa ating pagtalakay at tayo po muna ay manalangin sa Panginoon bago tayo magpaalam sa programang ito. Let us pray, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa dakila mong biyaya, sa kaliwanagan ng iyong salita, sa pag-aaral po namin na ikaw ang Diyos na nagbigay ng kaunawaan sa amin pong mga kababayang nakikinig sa programang ito. Dalangin po namin, O Diyos, na pagkalooban mo ng tunay na pananampalataya ang aming mga taga-subaybay, pananampalatayang may kalakip na pagsisisi, pananampalatayang may kalakip na pagsunod sa bautismo, pananampalatayang may kalakip na ipamuhay ang iyong salita at mamuhay ng may kabanalan at ayon sa iyong katuwiran. Salamat po, Diyos, sa katotohanan ito na ngayong umaga ay pinaunawa mo sa amin at sa aming mga kababayan na ang pananampalataya na dapat naming taglayin ay ang pananampalatayang makapagliligtas. Ito ay ang pananampalatayang may kalakip na gawa, pagsunod at paglalaan ng aming buhay para sa paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Ito pang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen.
Mga kapatid, bago po tayo magpaalam sa radyo, sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, ay pwede po kayong mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. At yan po ang ating contact number. At ipinag-aanyaya po namin sa inyo ang ating pagsamba sa United Pentecostal Church Bulan. Meron tayong 3 congregation na pwede niyong puntahan. Depende po sa inyong available time at sa inyong location. Araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga, dyan po sa UPC Magsaysay Bulan. Dyan po ang ating pagsamba. Araw pa rin ng Sabado, alas 8 naman ng umaga, ay dito po sa Iquirino Congregation Bulan, UPC. At pagdating ng Linggo, alas 7 ng umaga, dyan po sa Santa Remedios, UPC Bulan. Diyan po ang ating pagsamba. At salamat po sa Diyos sa mga Bible studies po natin. Patuloy po kayong pagpalain dyan ng Panginoon. Good morning sa mga Bible study teachers. Amen. Meron po tayong reorientation sa darating na linggo, alas 2 ng hapon. Sa lahat ng mga Bible study teachers, sasabay po kayo doon sa gawain ng mga nanay. Magkakaroon tayo ng reorientation sa lahat ng mga Bible study teachers and cell group leaders this coming Sunday, 2 p.m. mga kapatid, sa Santa Remedios Church sa UPC. Pagpalain po kayo ng Panginoon, and to all viewers sa Facebook Live, ang iba hindi ko na nabanggit ang pangalan, yung mga humabol, pagpalain po kayo ng Panginoon at sumayin niyo ang kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Magpaalam na po tayo sa radyo. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y magagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay, pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay
morning kay Pastor Joel Tinoco. Thank you for watching from Laguna. Thank you, Nugent FM. Sister Yuli Albao, thank you. Sister Cheryl and Brother Rigor, thank you for watching. Si Marjo Indog Batakan, thank you for watching. Lenimar Malana, thank you for watching. And Guban family. Praise the Lord. Sister Lenimar Malana, taga Magsaysay po ata ito. Thank you. Pagpalain po kayo ng Diyos. Attend po kayo sa church. Praise the Lord. Ray Cesar Balmanya Mercurio, thank you for watching. Sister Angelica Hachero, diyan po sa Kalumagon. Good morning po sa inyo. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Sister Regina Banisok Tayab, good morning. Puso at isip ko, litong-lito. Sister Grace Villanueva Almendo, thank you for watching. Ngunit ikaw, Jesus, ang Sister Elma Silva, Brother Andy Orozco, Ka Jomar, good morning. landas ng ang puso ko'y Praise the Lord. Thank you mga kapatid. na magpuri sa ngalan mo. God bless and good morning everyone.